Bakit talamak ang kabitan sa workplace? Yan ang ating malupit na content sa gabing ito. Okay, so napakarami po ang nagre-request nito dahil sa sila ay na apektuhan ng pangyayaring ito. At dahil sa kay dami ng winasak nitong tahanan, kay dami ng pusong sinugatan, at kay dami ng matang pinaluha ng pangyayaring ito. So ito po ay atin ang i-analyze. We are going to analyze this deeply. Paliliwanag ko sa inyo kung paano nangyari yan at bakit nga ba talamak na talamak ito. Okay, bakit nga ba? You tell me. Bakit nga ba? Okay, meron kasing dalawang pangyayari na kailangan nyo maintindihan. Una, sa workplace kasi, yung mga katrabaho ng asawa nyo, ng boyfriend nyo, ng girlfriend nyo, ng live-in partner ninyo, ay may tinatawag na easy access. Easy access, madali silang lapitan, andyan lagi, readily available, di ba? Kulbitin lang, uy, may problema ako. Uy, pautang naman, di ba? Uy, tulungan mo naman ako dito sa ginagawa ko. Ganun. So, ang dali. Kaya nga easy access eh. Madali silang kausapin, madaling lapitan. Nandyan lagi. Pangalawa, meron silang proximity effect. Ibig sabihin, lagi mong katabi. Lagi mong katabi, lagi mo nakikita. Di ba? Laging nadaan sa harap mo. No? Minsan, dadaan sa harap mo, pakembot-kembot. Tapos ay dadaan sa harap mo, gumagano ng buhok. Tapos ang bango, amoy shampoo, amoy palmolive, amoy cream silk yung buhok. Mga ganon, di ba? Noong unang panahon, uso yun eh. Yung mga ganon, niloloko yung mga babae pag gumagano ng buhok. Kasi umaamoy yung shampoo. So pag gano'n sa workplace, nakakasalubong mo ang bango, laging ang bango sa umaga, mga ganon. So, that's what we call proximity effect. Lagi mong nakikita, lagi mong kasama, lagi mong katabi, no? Lagi mong kadikit, no? Lagi mong kausap. So that's what we call proximity effect. The other one is easy access. So yun yung dahilan, yung dalawang yon. But here, we're going to analyze paano nangyari yon. Una, nagsisimula yan sa pain. Okay, tandaan nyo, pain. Anong pain? Anong pain pinagsasabi mo, sir? Ganito kasi yun. Kapag ang isang asawa o ang isang boyfriend or girlfriend ay merong dinaramdam. Halimbawa, nag-away kayo ng iyong asawa, no? O kaya nag-away kami, kunwari, nag-away kami ng aking asawa, ni wife. Pumasok ako sa trabaho, masama yung loob ko. So, mangyayari niyan, mag-share ako ng feelings ko dun sa kawork ko. So, dun mag-i-start yun. Pag lagi akong masama ang loob, laging may dinaramdam, hindi ko na kaya, maghahanap ako ng paglalabasan ko ng sama ng loob. And basically, sino ba yon? Yung katabi ko. Easy access, proximity effect. Easy access, proximity effect. So, kukulbitin ko yun, alam mo, may problema ako eh. Pwede ba ako mag-share sa'yo? Ngayon, kung willing yung katabi, go for it. Halimbawa, syempre, willing, halimbawa, pogi yung asawa mo. Diba? Tapos sabi nung asawa mo, pwede bang mag-share siya ng feelings ko? Ay may gusto yung katabi, meron din feelings. Kunwari, crush. So, ganun yun eh. Or kung hindi, let's say for example, walang-wala. So, pumayag naman kasi kaibigan, naging magkaibigan na sila or magka-work. So, go for it. So, that will be the start of it. Why? Why siya? Babalik natin ang uli yung topic na bakit siya? Kasi siya yung right person. Kasi laging, yun yung ka-work eh. Right person, right place, nasa workplace. And that is the right time. Right? Siya yung right person, nasa right place, nasa right time, go. So, mag-i-start, mag-share, magbe-ventilate ng feelings, maglalabas ng feelings. So, luluwag yung pakiramdam niya. And this will become a habit. So, every time na mag-aaway sila ng asawa niya, magkukwento ako lagi sa kanya. Pag nagkwento sa kanya, no, magiging intimate kami. Kasi magiging magkaibigan, yung aming pagkakaibigan ng aking ka-work ay lalalim.
So, magkakameron kami ngayon ng intimacy. And that is what we call emotional intimacy. So, mangyayari niyan, mag-share na rin siya ng problema sa akin. Dadating ang point na iiyak na siya sa balikat ko, no? Iiyak na siya, yayakapin ko na rin, kasi mayroon na rin akong feeling sa kanya, kasi may emotional connection na kami, so ganun yon. And then, pag nagtagal, maghahali ka na. Ganun yun eh. So, dito, di ba, iiyak dito, luluha-luha, tapos ang gagawin ng lalaki, gagayon, pagdidikit ang muka, tapos magkakatitigan, and then maghahalikan. Yun naman yun eh. Ganun naman yun. Okay. So, yun yun. So, that's what we call emotional intimacy. And then, what will be the next? That is what we call physical intimacy. Yung kanina, yung naghalikan na. Nagkakameron na ng physical intimacy. And you know, that physical intimacy will go deeper and deeper and deeper. Magkakameron na ng penetration. Magkakameron na ng deep penetration. Okay, so darating ang point na magmumutal na sila or mag-hotel na sila. That will be the the outcome. Yun eh. And you know, this is common. Basically, nangyayari ito sa team building. Itong physical intimacy na ito, itong mga malulupit na ito na mga halikan, at saka yung mga sinasabi ko sa inyo, yung mga penetration na to, ay sa team building. You know, meron akong followers na nagsishare sa akin ng ganitong situation. Sabi ko, ano nangyari sa inyo? Bakit ka nabuntis? Sabi, kasi sir, yung ka-work ko na may asawa, ay pinasok ako sa tent. Sabi ko, ng tent? May tent nga daw kasi team building. Ayun. Yung daw mga kasama, nagbo-bonfire sila naman ay nagbabakbakan doon sa tent. Sabi ko, naku po. So, ganun yung nangyari. Kasi nga, meron na silang emotional intimacy. Kaya, yun na yun. Doon siya nabuntis. Sa team building. O kaya, sa team building, hahanap ka ng place doon kung saan pwede kayo. Di ba ga? Ito pa malupit. Diyan sa team building, ay laging may alak. So, pagka nagkalasingan yan, doon na yun. Yari na yun. Physical intimacy na yun. And then, what will happen? Remember, kung meron ng emotional intimacy na na-develop, at meron ng physical intimacy na develop, it will become full-blown relationship. Ito na yung tinatawag nating full-blown affair. Full-blown affair na to. Ang hirap nitong gawa ng paraan. Ako, marami akong mga followers na ganito yung problema. May full-blown affair sila. May infidelity, may cheating na full-blown. Ang hirap. So, dyan nag-start yan. Okay? So, ngayon, alam nyo na kung paano nangyayari ito, bakit ito italamak sa workplace. Okay? Kung sino man po ang nakaka-relate dito, comment down below para maalaman nyo ang mga nangyari sa buhay nyo. Share kayo dyan. Ventilate your feelings. Bye for now.